It's 4:06 PM, isang makabatang hapon sa ating mga manonood at taga-subaybay. Ako si Ate Camille at makabatang hapon Kuya Pao. Kamusta Yan. ang ating maulang weekend? Isang makabatang hapon sa ating mga nanonood at Ate Cams, maraming salamat. Bumalik muli ako dito sa Teleradyo at sabi mo nga no, nitong nakalipas na mga araw ay grabe yung ulan. Kaya naman mag-ingat po ang bawat isa kasi tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan. Pero ganun pa man, kailangan nating gumalaw, kumilos para naman hindi rin tayo magkaproblema. Yun. Ikaw Ate Cams, kumusta? Okay naman ako Kuya Pao. Masaya ako dahil pagkatapos ng matagumpay na ganap this week na ikukwento ko mamaya kung ano ang nangyari. Mhm. Nakapag-date kami ng aking asawa sa Wow! mall last week Okay. para manood ng pelikulang Pilipino. And syempre yung mga Friday no ay may nakita ring mga friends sa office. Mhm. No, napaka-sweet naman Ate Cams. Pero kumustahin ko muna. Kuya Jeff, hello po, kumusta? So, mukhang nag-enjoy ka doon sa ginawa niyong date, no? Tamang-tama yan. Kasi importante pa rin naman na ang mag-asawa o nagsasama ay dapat meron pa ring oras para sa isa't isa. Kaya naman po, muli, welcome pong uli sa bagong episode ng Makabata Teleradyo. Palagi po ninyong antabayanan ang aming palabas tuwing Lunes mula po alas 4 hanggang alas 6 po ng hapon. Noong nakaraan Ate Cams na Lunes, naging panauhin natin sa ating programa po si Doc Louie R. Ocampo. Ulitin ko ha, Doc Louie R. Ocampo. Hindi po siya yung composer na kilala po natin o mas kilala bilang Doc Louie. Ang country director po ng UNAIDS Philippines. Binigyan din po niya ang makabuluhang pagtatasa o pag-i-inform sa atin sa kaso po ng tumataas na HIV sa mga batang Pilipino, lalo na ang mga nasa edad po na 15 hanggang 20 taong gulang, na kasalukuyan ay bumubuo po sa tinatawag po nating YKP o Young Key Population na halos ikatlong bahagdan ng lahat ng bagong kaso sa HIV sa bansa. Nagbabala rin po si Doc Louie na ang Pilipinas po ay kasalukuyang humaharap sa pinakamabilis na lumalala at tumataas po ng kaso ng HIV epidemic sa rehiyon sa Asia and the Pacific na may humigit kumulang po na 57 bagong kaso po kada araw ang natutuklasan. Nangangamba din po si Doc Louie sa nakakaalarmang kakulangan sa pag-aalaga para sa usapin ng HIV o yung tinatawag nating comprehensive information na hanggang Marso po nung itong taong ito ay tanging 66% lamang na mga na-diagnose ang nasa ilalim po ng life-saving antiretroviral treatment o ART na nagpapakita ng agarang pangangailangan para po sa pagpapatibay ng programang ito. Nais po talagang bigyan ng diin ni Doc Louie na ang ganitong malawakang pampublikong krisis patungkol po sa kalusugan ay nangangailangan ng isang kabuuang tugon mula po sa pamahalaan at buong lipunan. At hindi lamang po ito inisyatiba ng iilang sektor sa lipunan bagkos buong bansa, lahat po tayo ay dapat magkakasama. Nilahad din po ni Doc Louie ang seryosong kakulangan sa usapin po ng pondo para po sa usapin ng programang programang HIV na umaabot lamang ng 6% o 211 pesos. Million po ito ha, ang pinag-uusapan mula sa kabuuang 3.6 billion na nagastos para sa HIV-related programs noong 2023. Sabi nga Ate Cams, nagbigay ng payo na si Doc Louie na ang pumipigil sa mga aktibidad na nakatuon sa kabataan gaya ng iminumangkahi po niya na Youth Health Learning Package or YHLP ay isang bahagi ng programang ginagawa po ng tinatawag natin private sector at saka government sector. Upang tugunan po ang isyong ito, nanawagan si Doc Louie at ang UNAIDS kay Pangulong Marcos na lumagda ng isang executive order na nadideklara sa HIV at TB bilang pambansang prioridad patungkol po sa pampublikong kalusugan. Ang ganitong mandato ay nagsisilbing hudyat ng mga pinagsamang pagkilos ng iba't ibang mga sektor. Magpapahusay din po ito sa daloy ng pondo at nagpapatibay po ito sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor at mga komunidad. Ganon din po ang mga bata at kabataan.
tinitiyak din po na tuloy-tuloy ang pag-access po sa mahalagang interbasyon, lalo na po doon sa nakatuon sa usapin ng mga bata. Ayon din po kay Doc Louie, ang napakahalagang papel ng mga organisasyon o na pinamumunuan po sa komunidad ay nagbibigay protection din po para sa mga kabataan upang mas mapataas yung kanilang kaalaman sa usapin po ng mapanganib na HIV. Isa rin po ito sa nagbibigay silbi na tulay sa pagitan po ng formal at sistematikong pangkalusugan, lalo na po sa mga usapin ng marginalized na populasyon. Kaya naman po sa pagitan po o sa pamamagitan po ng YHLP, isa po itong uri ng mekanismo na nagbibigay ng tiyak na tulong, pag-abot at pagtiwala po sa magiging epekto po nito. Yun, Ate Cams, medyo talagang marami tayong ginawa nung huling araw o nung nakaraang Lunes. Ayan, maraming salamat Kuya Pao. Napakaganda ng updates natin dito sa HIV, no? Although tumataas yung kaso, hindi tumitigil ang government agencies, private organizations, and other stakeholders in ensuring that the programs and services are provided sa ating hindi lang sa young key population but also ang ating tinatawag na HIV patients. Yes, tama. Ayan. At ngayon naman nung ay dumako tayo sa division updates, mauna na ako Kuya Pao para sa Monitoring and Evaluation Division. So, inumpisahan na ng MED ang sa pangunguna ng Incentives and Awards Section or IAS ang 2025 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities o PAC-FMC National Validation Visit noong 8 hanggang 12 ng Setyembre 2025 ang 20 LGU na ang 20 LGU na ang na-validate ng National Award Committee noong nakaraang linggo. Ngayon naman, 3 LGUs ang i-validate ng Category Evaluation Teams ngayong linggo na ito. Ang PAC-FMC ay parte ng Child Friendly Philippines, a caring and protective society for, by, and with the children. Ito po ay ang planning and advocacy framework ng CWC. Ang framework na ito ay nagsusulong ng child-friendly local governance kung saan ang LGU ay nagbibigay ng prioridad sa mga bata sa kanilang planning, budgeting, legislation, at delivery of services. Ang PAC-FMC ay ipinagkakaloob sa mga karapat-dapat na LGUs bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa patuloy na pagtataguyod ng mga karapatan ng mga bata at sa pagtitiyak ng pamahalaang lokal na angkop para sa mga bata. Okay, para naman sa inyong division, Kuya Pao? Yeah, dinaluhan ng CWC kasama ang iba pang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking or IACAT ang 66 regular council meeting ng IACAT na ginanap po noong September 10 sa isang hotel sa Maynila. Sa pamumuno po ni Undersecretary Nicolas Felix T., naging matagumpay po na napag-usapan at nagsang-ayunan ang mga nailatag na agenda sa meeting. Ilan sa mga naaprubahan ng Council ay ang guidelines on accessibility, reasonable accommodation and support services for ensuring access to justice of children with disability. Napaka-importante nito dahil itong mga batang ito ang siyang higit na nangangailangan ng tulong who are victims of witnesses of OSAEC, CSAEM, and other forms of child abuse or exploitation, and guidelines po on the nomination and selection of child-focused na tinatawag din natin o yung preparation po para po sa non-governmental organization representatives to the OSAEC, CSAEM at ang multi-year strategic plan against OSAEC, CSAEM. Yes, Ate Cams? Okay, for payo naman no, ang Public Affairs and Information Office. Matagumpay na naisagawa ng payo ang aming team kasama ang Monitoring and Evaluation Division ang Subaybay Bata Monitoring System o SBMS video production nitong nakaraang linggo sa Batangas mula September 9 to 12, 2025. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Subaybay Bata Monitoring System ay isang comprehensive child-centered data governance tool na dinevelop para i-monitor ang implementation ng international commitments at national targets para sa child rights responsive governance. Ito ay ginawa para maging centralized database ng lahat ng data at information ng children's data at ito ay dinisenyo para kolektahin at iproseso
ang child-focused at child-related information para sa national at subnational government levels. Ang video production ay magsisilbing support sa national initiative sa pag-develop at pag-institutionalize ng SBMS bilang centralized repository ng data drive monitoring system sa pamamagitan ng pag-showcase ng real-life perspectives mula sa local community. At dito, ipapakita ang current practices, strengths at challenges ng local government units in data management. Nakakatuwa ito, Kuya Pao, kasi yung aming SBMS video production ay hindi man siya perfect, merong pag-ulan-ulan, pero nakakatuwa dahil madaling ka-coordinate ang mga taga Batangas, no? At kahit na maulan at meron din kaming mga naging problema sa aming SD card, sa aming camera, pero nairaos naman at Yun. excited kami sa post-production phase ng ating videos. Kaya naman congratulations sa grupo nyo, sa inyo, dahil nga naman kahit anong hirap, nakabuo at may nagawa naman ang buong grupo nyo. Yes. Para naman po sa Program Management Office or PMO, idinaos nung ika-11 ng Setyembre sa Aluminos Central School, Aluminos City, Pangasinan, ang ceremonial signing ng Memorandum of Understanding sa pagitan po ng Council for the Welfare of Children or CWC, Makabata Helpline 1383 at ang pamahalang lungsod po ng Aluminos. Kasabay nito ang opisyal na paglulunsad ng Makabata Helpline 1383 na kauna-unahan sa buong Rehiyon 1. Tumayong kinatawan si Kuya Jello, si Ate Lee, head ng Program Management Office, kasama si Attorney David, na nagbigay ng orientasyon hinggil sa Makabata Helpline 1383 at iba pang kawani ng PMO na sina Kuya Menard, Kuya Jim, Kuya Rosald at Kuya Mervin. Pinangunahan naman ni Honorable Mayor Art Brian C. Celeste, chairperson po ng Aluminos City Council for the Protection of Children, ang pagbibigay ng mensahe ng suporta at pagbibigay diin ng kahalagahan ng kaligtasan ng mga bata sa tahanan at paaralan. Nagpahayag din ng kanilang suporta sina Vice Mayor Jose Antonio Miguel Perez, Councilor Cristel Nicole Dizon Sison, Chairperson ng Committee on Social Welfare and Services, Women and Family at Vice Chairperson ng ACCP, at si Kuya Mark Polosco, kinatawan ni Director Marie Angel Golapan ng DSWD Field Office 1. Dumalo po sa aktibidad ang higit kumulang 750 na mag-aaral mula sa Aluminos Central School. Gayon din ang mga kagawad ng Sangguniang Panglungsod, mga opisyal ng barangay at mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya tulad po ng DOLE at PNP. Layunin po ng pagtitipon na lalo pang palakasin ang koordinasyon at pagtulong ng CWC ng lokal o sa lokal na pamahalaan upang matiyak na maagapan ng pagtugon ang referral at interbasyon para sa mga batang nangangailangan ng espesyal na proteksyon. Muli po, ang Makabata Helpline 1383 ay handang makinig, tumulong at kumilos para sa kapakanan ng bawat bata. Ayan, kaugnay naman dyan, no, Kuya Pao. Ipinagpapatuloy ng Council for the Welfare of Children ang pagsusulong ng Makabata Helpline 1383 sa pamamagitan ng iba't ibang programa at inisyatiba. Isa na rito ang makabagong paraan ng pagpapaunawa sa mga bata at kabataan, ang paglunsad ng Himig Makabata Jingle Writing Contest. Wow. Ayan, grabe ito talagang. Nung napakinggan ko na ang ating mga entries, talagang nakaka-proud ang mga na-produce na songs. Ibinahagi ng CWC Makabata Helpline ang top 10 finalists ng nasabing paligsahan. Mula Manila hanggang sa iba't iba pang panig ng bansa, tampok sa kanilang mga likha ang husay, puso at advokasya para sa karapatan ng bawat bata. Narito ang mga jingle titles sa random order. Ring Your Rights, Rojas City Capiz, Makabata Ka, Bislig City, Surigao del Sur, Makabata 1383, Pasig City, Metro Manila, 1383, Iloilo City, Iloilo, 1383, Santo Tomas, Davao del Norte. Tawag lang sa 1383, Ozamis City, Misamis Occidental, Bata Protektado, Ozamis City, Misamis Occidental, 1383 Makabata Helpline, Tanawan City, Batangas. Bata, di ka nag-iisa, Calapan City, Oriental Mindoro.
Tawag na sa Makabata Helpline 1383, Batangas City, Batangas. Malalaman ang mga magwawagi sa buwan ng Nobyembre kasabay ng paggumunita ng National Children's Month at maghintay lamang sa mga susunod na updates. Talaga nga naman, no, Kuya Pao, hindi natin ikakaila na talagang active ang Project Management Office sa information dissemination sa Makabata Helpline 1383 dahil sila ay 24/7 na. At Yun. gusto lang namin ipabatid sa ating public, no, na tayo po ay nag-exist at huwag kayong mahihiya na tumawag, magbalita o magtanong kung meron kayong queries related to children's concerns. At yan na, Kuya Pao. Kaya naman po, palagi po namin pinapaalala sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa amin na ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga ulat at konsultasyon ukol po sa karahasan, abuso, diskriminasyon at pagpapabaya sa mga bata. Maaari po kayong tumawag sa Makabata Helpline 1383, Smart number 0919-354-1383, Globe number 0915-502-2375. Ulitin po natin sa Smart number 0919-354-1383. Sa Globe number po ay 0915-802-2375. O kaya naman po ay mag-chat po kayo sa Makabata Helpline 1383 official Facebook page at Instagram po. Ganon din po, i-click po ninyo ang Makabata logo sa website po ng Council for the Welfare of Children or CWC. Para naman po sa mga taga-NCR, mag-report po sa eGov Support o eGov Support app ng DICT. I-click lamang po ang child abuse. Again, sama-sama po nating pangalagaan at protektahan ang ating mga bata sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya naman po, tawag na po sa Makabata Helpline 1383. Nakakatuwa, Ate Kams, no? Kasi mula sa 200 na jingle, naging 10 na lang. Yes, tama. At excited ako malaman sa National Children's Month sino ang ating Yun. magiging kampyon. At for sure, maganda yan. Nakaka-LSS yung kantang yan, sigurado. Yes, at magiging parang sa pakiwari ko, Kuya Pao, yung mananalo ay ano siya, danceable yung kanta. Oo, yeah. Yun naman yung inaano natin. Para at least magre-retain at saka pag narinig mo sa kalsada, ay, eto yan. Yes, at para magkaroon din siya ng ano yun, yung Mariretain yung LSS. Ma-LSS sa mga bata, no? Yes. Okay, punta naman tayo sa Localization and Institutionalization Division. Para naman sa LID, ang nililid ni Kuya Elino. Kuya Elino, kung nasan ka man, hello. Dumalo sila Ate Rain at Ate Erica sa ginanap na Child Rights Advocates and Facilitators Training o CRAFT Project Isip Makabata Learning Series sa Tagaytay City Science National High School noong September 8 to 9 kung saan na-implement ang basic level of the CRAFT module na may special na focus sa Republic Act 11930 o Anti-OSAIC, Anti-SISAM Law. Sila Ate Rain at Kuya Elino naman po ay nanguna sa partnership meeting with Local Government Academy noong September 10 sa CWC Conference Room kung saan tinalakay ang status ng partnership agreement at initial work plan with LGA para sa implementasyon ng CWC programs sa LGA's Learning Management System. Iyon. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin dahil kasama pa rin naman si Kuya Elino, kasama din niya si Ate Julie at Ate Erica naman, ay dumalo po sa CBET Module 1, 4, and 5 review and field test kasama ang Quezon City Government at partner CSOs na World Vision Development Incorporated. Nito lamang po noong September 10 and 11 sa opisina din po natin. Layunin po ng nasabing gawain ay makakuha po ng feedback and comments from the participants para sa enhancement ng module. Salamat po sa kasama at kaibigan po nating taga World Vision sa pag-sponsor po ng venue and accommodation for the activity. Dagdag pa po sa CBET updates ay nagsagawa po ng initial na discussion ng CWC UNICEF at ang Social Watch Philippines para sa modules 2 and 3 naman noong September 12 via Zoom naman po ito na dinaluhan po ni Ate Julie at Ate Erica. Sila Ate Rain naman at Ate Erica ay dumalo rin po sa Starway Foundation Incorporated Workshop na on
co-development enhancement of e-learning course regarding po sa RA 11930 o Anti-OSAIC SAIM Law. Noong September 11 at 12 po sa Richmond Todel, sa Ortigas po ito, kung saan pinangunahan o yung pinakalayunin po ng gawaing ito ay ma-align ang e-learning course to NCC OSAIC SAIM Structural o Strategic Plan. Kaya Ayan. naman, Ate Kams, More Pano from LID. Si Kuya Elino rin po ay nagsilbing resource person sa ginanap na advocacy seminar on child protection laws ng San Juan City Government na ginanap sa Multipurpose Hall, Pinaglabanan Elementary School noong September 11 to 12 at itinalakay niya po ang rights of children, situation on children, and child protection laws sa 62 na mga child representatives. Siya rin po ay nagbigay ng komento at feedback sa mga presentasyon ng mga bata. At pinangunahan naman nila Ate Andre, Ate Jinky, Ate Ruth, kasama si Kuya Francis ang capacity building on strengthening the RSCWC 8 noong September 8 to 12 sa Tacloban City, Leyte. Layunin nito na makapacitate ang RSCWC 8, ang ating regional counterpart ng Council for the Welfare of Children, on mainstreaming children's rights, updated laws on children, 4LCs, how to advocate the 4LCs, at makabuo ng action plan na magiging batayan ng team sa pagbibigay ng technical assistance. Ayan. kaya naman, nako Ate Kams, paunang ulat pa lang yan, medyo madami-dami pa rin tayong ginagawa at marami pa rin tayong ibabanggitin para sa ating mga nanonood. Kaya naman po, sa mga kasama natin, ay bigyan daan po muna natin ang isang commercial break para man po mabalikan natin yung mga susunod pang discussion. Muli, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa.
anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Dako naman po tayo sa ulat ng ating mga masisipag na regional coordinators. Mauna na ako, Kuya Pau, para Go sa ahead. RSCWC2. Nagtungo si Ate Mary Joy ng RSCWC2 sa local government unit ng Cabagan, Isabela upang tulungan ito sa paghahanda para sa pagbisita ng National Awards Committee ng Presidential Awards for Child-Friendly Municipalities and Cities o PAC-FMC. Ang LGU ng Cabagan ay isa sa mga national finalists ng PAC-FMC ngayong taon for first to third class municipalities. Good luck sa LGU Cabagan, Isabela! Ayan, nakilahok naman si Ate Rosemary ng RSCWC3 sa Internal Review Board Consultation Series na inorganisa ng Department of Health Central Luzon noong September 9 to 10, 2025 sa Hotel Seoul, Clark, Pampanga. At layunin ng consultation na ito na masiguro ang effective auditing at monitoring ng mga mental health facilities para sa kanilang compliance sa standards at regulations ng DOH. Mhm. Okay? Nagbigay rin naman po ng technical assistance si Ate Rosemary ng RSCWC3 sa LCPC members ng Florida Blanca, Pampanga noong September 11-12 netong taon lamang po. Patungkol po ito sa formulation of Comprehensive Emergency Program for Children or SEPC. Yes. Ito ay ginanap sa Municipal Hall ng Florida Blanca at matapos ang workshop ng LCPC members ay nag-drop po sila ng kanilang tinatawag na SEPC na align po sa Republic Act 10821 o mas kilala bilang Children's Emergency Relief and Protection Act at nakapaloob sa kanilang Local Disaster Risk Reduction and Management Framework. Nagbigay naman po ng technical assistance sina Ate Maricel at Ate Joyce sa LCPC at BCPC child representatives ng Itogon, Benguet. Ito yung paborito kong lugar na gusto kong balikan uli. Patungkol naman po ito sa meaningful child participation noong September 12 sa taong kasalukuyan sa Newton Hotel, Baguio City. Ang mga child representatives po natin ay nabigyan ng orientation tungkol sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Kasama na rin po dito ang meaningful child participation at pagpaproseso po ng pagbuo ng isang local children's association. Nakilahok naman si Ate Ana Marie ng RSCWC Bicol sa third quarter meeting ng Albay Women and Children Protection and Intervention Network noong September 10 sa Ligao City Hall Complex, Ligao City, Albay. Sa pagpupulong po ay napagkasundoan na ang probinsya ng Albay sa pamamagitan po ng kanilang Provincial Information Office ay magsagawa po ng tinatawag na isang orientation para sa media practitioners, bloggers, content creators at LGU information or officers ng barangay official tungkol po sa child-sensitive reporting. Nagkaroon rin ng pagpupulong ang RSCWC Bicol para sa regional validation ng Regional Awards Committee for the PAC-FMC noong September 8, 2025.
via Google Meet. Sa pagpupulong, nagkaroon ng discussion sa PAC-FMC guidelines, mga kinakailangang i-validate na documents at areas na bibisitahin at iba pang logistical concerns. Nakapag-come up din ng team ng detailed documents na kinakailangan sa pagbisita sa kanilang mga LGUs na kasama sa PAC-FMC National Finalist. Nakapagbigay naman si Kuya Romel ng RSCWC Bicol ng technical assistance sa LCPC members ng Jose Panganiban, Camarines Norte noong September 9 to 11, 2025 patungkol sa formulation ng Local Development Plan at Investment Program for Children o LDPC-LIPC. Ang LCPC members ay na-orient sa LCPC functionality for legacies for children at meaningful child participation. Sila ay nakapag-draft ng kanilang LDPC, LIPC at action plan para sa finalization na ito. At nagbigay rin ng technical assistance si Ate Cynthia ng RSCWC 7, kasama ng DSWD Field Office 7 at representatives from CWC LID sa 19 priority local government units ng probinsya ng Bohol at Cebu noong September 11 to 12. At ito ay ginanap sa Alpha Suites Hotel at patungkol sa 4 legacies for children na dinaluhan ng mga local social welfare officers o LSWDOs. Yun, nakakatuwa po no Ate Cams dahil marami pa ring ginagawa at marami pang gagawin yung ating mga regional coordinators para naman po sa pagbibigay ng orientasyon sa mga barangay, LCPC at iba pang mga opisyal mismo sa kanilang lugar. Kaya naman po, madami-dami pa itong mga ganap na ito at sigurado tayong marami pang matatanggap na mga reports para sa mga kasama natin. Super appreciated natin yung mga ginagawang kasipagan at mga pagkilos, lalo na po yung kanilang mga puso na talaga naman para sa pagpapalaganap ng mga advokasya sa mga bata. Makabatang salamat po mga ate at mga kuya. Yes. Kaya naman ngayon, muli, bigyan muna po natin uli ng daan ang isang commercial break. Tayo po ay magbabalik mga kaibigan, wag po kayong aalis. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo.
From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon naman po, panoorin po natin at pakinggan po natin ang ulat ng ating mga kasama mula po sa Children's News. Children's News, pasok! Batang magkakapatid na iligtas mula sa online ng pambubugaw ng sariling ina sa tulong ng Department of Justice at National Bureau of Investigation Human Trafficking Division. Inaresto ang suspect sa sarili nitong tahanan sa Leyte. Ayon sa investigasyon, nagpapadala umano ang suspect ng malalaswang larawan at video sa isang Amerikano gamit ang social media. Ito ay isang paraan ng online sexual abuse or exploitation of children and child sexual abuse or exploitation materials. Ang magkakapatid na biktima na may edad 7, 4 at 3 years old kasama na rin ang 8 taong gulang na kapatid ng suspect ay matagumpay na na-rescue. Ang mga bata ay ligtas at na-turn over na para sa karampatang interventions at suporta. Ang suspect ay nahaharap ngayon sa Anti-OSAIC at Anti-SISAM Act. Para sa isang Makabatang Pilipinas, ako po si Ate Sel nag-uulat para sa Children's News. Salamat Ate Sel sa iyong update. Talagang nakakalungkot ang balita na to, no? Ngayon naman, panoorin natin ang eksklusibong panayam kasama ang mga bata dito lamang sa Kids-Clusive. Kids-Clusive, pasok! Kids-Clusive. Magandang araw, Kids-Clusives! Welcome sa panibagong episode ng Kids-Clusive. Ako si Ate Jules. At ako naman si Kuya Paul. Meron lang tayong ilang special na bisita dito. Pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako si Adrian. Ako si Cyrus. Ilang taon na kayo? 14 po. 13 po.
Yan, maraming salamat sa inyong oras. Alam naming nanggaling pa kayo sa malayo at nagbisita lang kayo dito sa View Deck, dito sa Batangas. Mailan lang kaming katanungan kasi International Coastal Cleanup Day ngayon. Una naming tanong, naranasan nyo na bang pumunta sa beach? At kung nakapunta na kayo, ano yung pinakang nagustuhan nyo doon? Yung pong mga tubig po at saka po maganda din po yung mga tanawin at mga paligid po. Yung ano po, nakaka-relax mo sa feeling, tapos kitang-kita mo po yung view. Pag pumupunta ba kayo sa beach, may mga nakikita ba kayong basura doon? Wala naman po. Pag paminsan na po, may nakikita po kami. Mga konti-konti lang po, ganun po, sa mga gilid. Minsan po meron po, minsan po wala. Depende naman po yun sa mga tao po na nagtatapon sa mga paligid. Ayan, pero sa tingin nyo ba, kailangan ba nating panatiliing malinis ang dagat? Opo, dahil po ang mga isda po ay nabubuhay sa tubig at kapag po tayo nagtapon ng basura, baka po may chance po silang mamatay at wala na pong mangingisda na Makuhang isda. Tama na. Yun din po ang kasagutan ko, pero may dagdag pa po yung mga para po maganda po ang mga paligid, ganun po. Bilang ating susunod na tanong naman, bilang bata, ano ang sa tingin nyong may tutulong ninyo para mapanatiling malinis ang ating mga dagat? Nasali po ako sa clean up drive na kahit ano po, kahit bata lang po ako, kahit makatulong lang po ako kaunti, ayos na po. Hindi po magtatapon ng mga basura sa gilid at panatilihin po natin malinis ang kapaligiran. Ayan, tama naman yun, Kuya Paul. Ano, ikaw ba nung nasa school ka din, Kuya Paul, napapasama ka din sa mga coastal cleanup? Nagvo-volunteer ka rin ba? Oo, Ate Jules. Actually, part din ng mga ginagawa namin sa mga tour, lalo na sa mga subject, ay nagtatanim din kami sa mga coastal nung mga puno para mapanatili din yung mas maayos at mas malinis na environment. Ayan nga, natutunan ko nga din na depende sa kung anong klaseng environment, nagtatanim din sila ng mga mangrove trees kasi nakakatulong siya sa ating mga disaster na mga paparating man in the future. And ayun nga, tama nga yung sinabi ni Kuya na sa simpleng ambag natin na pagtapon sa tamang basurahan ay makakatulong na rin tayo. At napakaganda din, Ate Jules, na at a very young age ay gusto na nilang actively mag-participate sa ating society, lalo na doon sa mga ating volunteers na actively naglilinis ng ating mga dagat. Bilang ating last question, ano naman yung maipapayo nyo or sasabihin nyo sa inyong mga kaibigan para hikayatin silang panatiling malinis ang ating mga dagat? Para po panatiling malinis ang dagat ay pag po magtapon ng mga basura at panatilihin po malinis ang dagat para po hindi po mamamatay ang mga isda at kung ano naman po natin. Hikayatin po natin sila na tapon sa tamang basurahan at huwag po magkalat sa kapaligiran. Ayan, maraming salamat sa inyong oras na nilaan para sa amin. At dyan nagtatapos ang Kids Exclusive! Kids Exclusive! Salamat sa Kids Exclusive team at nandito na tayo ngayon sa portion kung saan tayo ay babate sa mga nasa live stream. Wow, yun ba? Ito ba yung pinakabago sa Makabata Teleradyo? Yes, Kuya Pao. Nakakatuwa naman. Kaya naman po, hindi ko na po pakakatagalin. Batiin po natin ng sabay-sabay. Kasama po ang mga taga-subaybay at taga-pakinig po. Binabati po namin ang mga kasamahan po natin dito po sa Council for the Welfare of Children. Isang maligayang kaarawan po sa aming pong dati pong Division Chief o IC Division Chief at Planning Officer 4 po na si Tita Z Mojica. Maraming salamat, Tita Z. Happy birthday po. Happy birthday, Tita G. Yan, maligayang kaarawan din po sa atin pong kasama naman mula po sa Administrative and Finance Division na si Miss Heidi Toralba. Hi. Maraming salamat. Happy birthday. Ayan, syempre, babatiin ko rin. Maraming may birthday ngayon. Si Ate Rose Cornel, ang Wow. aming Administrative
Assistant sa Public Affairs and Information Office. Mhm. At binabati ko rin ang aking kapatid na si Jovic Jacinto. Siya ay magbo-birthday sa September 17. Wow. Okay, so dako naman tayo sa live stream. Meron pa tayong oras, no, para bumati. Yan. So first, no, ang syempre at si Ma Richie. Mhm. Ayan, Ate Chi watching from Antipolo City. Hello. At ang masugid nating tagapakinig at tagapanood si Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Mhm. Ayan, may bumati sa'yo, Kuya Pao, si Oo John nga eh. Acuña Domingo. Yan, si Kuya John na kaklase ko po yan nung college. Yan. Binabati ko rin po si Mami Roslyn Morales, ang nanay ng isa sa mga child basic sector representative po natin mula po sa Anti-Poverty Commission. Hello po. Ayan, tapos si Emelito Cabrera. Hello po, Kuya Pao at Ate Cams. Hi. Ate Sel. Ayun. Yan. Kasama rin po binabati natin nanonood kasalukuyan. Yung kanina natin binati, ito po si Kuya Elino. Kuya Elino. Hi, Kuya Elino. Yan. Tapos si Roseline Morales. Hello po, Kuya Pao. Mhm. And ang mama ko, nagtatampo siya pag di ko siya binabate. Si Ate Marita Jacinto, si Mami. Hello. Yan. Kasama rin po sa babati natin si Tita Lee. Hi, Tita Lee. Hello. Hi, Tita Lee. At Ta- ang mga kasamahan natin sa Makabata Helpline 1383. Yon, ganun din sa mga kasama ko mula po sa Policy Division o Policy Planning and Research Division. Nandito rin po ang ating mga kasama. Nais ko rin palang batiin si Doc Jobert. Yan, congratulations, Doc Jobert. Hi, Doc Jobert. Yan, Ayan. pamilti ka naman. Wow. Okay. Sino pa ba? Patuloy lang po kayong manood dahil kami po ay e-ere hanggang 6 o'clock p.m. today and meron tayong comment dito from Makabata Helpline 1383. Talagang hindi nila pinalagpas ang ating comment section, no? Isang makabatang araw, huwag mag-atubiling tumawag kung may katanungan o klarifikasyon sa mga karapatan ng mga bata, may nalalamang pang-aabuso, pagpapabaya, pananamantala sa karapatan ng mga bata. Report any cases of child rights violation via the Makabata Helpline 1383. Yon, ang galing-galing naman. Kaya naman po, palagi po ninyong tatandaan na mag-report po kayo sa Makabata Helpline 1383. Pero pwede pa bang humabol sa pabati? Yes, Pwedeng go! pwede pa. Binabati ko po ang ating pong mga kasama mula po sa Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Marikina City. Dahil mamaya, ang topic natin, Ate Cams, ay tungkol po sa 4Ps na tinatawag namin. Binabati ko si Sir Jonin, si Ate Rosita, si Ate Carissa, si Ate Renalyn, si Jasmine ng Marikina team. Kasama na rin po si Ate Roslyn, kasama rin po si Ate Mabel, si Sir, yung iba pang mga kasama natin dyan sa Marikina City. At saka yung mga iba pang nais mag-shoutout dyan, Yes. huwag po kayong mahiya. Mag-comment lang po kayo, ilagay ang mga pangalan at kung sang lugar po kayo. Yun. Yan. Kaya naman po, siguraduhin po ninyo na kayo po ay makapagbigay po ng inyong mga pangalan para naman po ma-shoutout namin kayo. Pero, sabi nga natin, importante na pakinggan pa rin po natin ang susunod na commercial break. Para po masigurado natin na magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service At Radyo Pilipinas Radyo Magazine. 1278 AM.
Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Today's event will mark the launch of the Makabata Helpline 1383. We are positioning the Makabata Helpline to be the focal and apex helpline for children in the Philippines for all children's concerns. Basta bata, tayo po ang bahala dapat. Kudos for always providing the highest quality of service to the children and for primarily taking into consideration the best interests of our children. Let's work together to make the Philippines a place where every child can grow up feeling safe and secure, where violence and abuse have no place, and where every child's dreams can fulfill. This is our banner advocacy. There must be something in us that marks in the Philippines that ay, Makabata 1383, CWC yan. We're proud to join hands with the Council for the Welfare of Children in launching the Makabata Helpline 1383 today. With dedication and collaboration and the use of technology, we can achieve remarkable things. It is true also that when the government and the private sectors collaborate, this is the result. Para sa Kabataang Filipino, Mr. Navarre, please dial 1. Mr. Victria, please dial 3. Asek Elaine, please dial 8. Para sa Kabataang Filipino, please dial 3. Isang makabatang araw. Salamat sa pagtawag. Congratulations, everyone! A very big thanks to all of you for making this possible. Let's give ourselves a big round of applause. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. May nagwawala sa labas? No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong. Shatong? Ano yan? It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun. Di nga, paano siya nilalaro? Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks, one long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams. So there's a pitcher since parang baseball siya? Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves, and the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, made 3 marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting, Shatong! Yeah, shouting Shatong is a fun part, and it's what you just heard earlier. Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong! Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan.
Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Para naman po sa ating Makabatang Bayan segment sa episode na ito, muli tayong maghahatid ng mahalagang ulat o report na ating natanggap mula sa Makabata Helpline 1383, ang ating tulay sa pagsusulong ng karapatan at proteksyon ng bawat bata. Ngayong araw, ang ulat na ating tatalakayin ay natanggap noong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng Makabata Helpline mobile number. Paalala po sa ating mga tagapakinig at manonood, maaaring sensitibo po ang kaso na ito, kaya't hinihingi namin ang inyong pag-unawa. Ayon sa ulat ng isang concerned citizen, siya ay nababahala tungkol sa isang menor de edad na tinatayang may edad na 17 to 18 taong gulang ang di umano'y pinagkakakitaan o nagbebenta ng kanyang mismong mga masiselang videos o larawan sa iba't ibang social media platforms tulad na lang ng X na dating Twitter. Matapos matanggap ng Makabata Helpline 1383 ang ulat, ito ay agad na inirefer ng ating helpline officer sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang makapagsagawa ng kanilang investigasyon at mga nararapat na hakbang upang maprotektahan ang nasabing menor de edad. Batay sa feedback report mula sa PNP-ACG, katuwang ang kanilang Women and Children Cybercrime Protection Unit o WCCPU ay nagsagawa sila ng operasyon kung saan nailigtas ang nasabing menor de edad. Ang kaso ay agad nilang nirefer sa lokal na pamahalaang nakakasakop sa lugar upang makapagbigay pa ng mga nararapat na suporta at tulong sa nasabing menor de edad. Paalala po sa lahat na ang mga kaso na may kinalaman at paglabag sa anti-online social abuse and exploitation of children at anti-child sexual abuse and exploitation materials o OSAEC-CSAM o Republic Act 11930 ay may mabigat na kaparusahan na aayon sa ating batas. Kaya para po sa ating mga manonood at tagapakinig, ang mga ganitong kaso sa inyong komunidad ay maaaring i-report sa Makabata Helpline 1383. At ito po ay upang ma-assess ang kasalukuyang kalagayan ng mga menor de edad na nasasangkot sa mga ganitong gawain. Isa po sa ating layunin sa mga ganitong kaso ay mabigyan ng proteksyon ang mga menor de edad na naaayon sa ating batas. Ang mabilis na koordinasyon at pagtugon sa kasong ito ay bahagi ng ating layunin na pangalagaan ang kapakanan ng bawat bata na nangangailangan ng proteksyon at suporta. Lubos po ang pagpapasalamat natin sa ating mga partners higit na sa
ating mga kapulisan mga napakaaktibong mga lungsod at munisipyo para sa kanilang agarang pagtugon sa mga ganitong kaso upang agad na mabigyan ng nararapat na aksyon. Kaya naman po muli, palagi po kami nagpapaalala na ang Makabata Helpline 1383 ay patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga ulat at konsultasyon ukol sa mga karahasan, pang-aabuso, diskriminasyon at pagpapabaya sa mga bata. Muli, maaari kayong tumawag sa Makabata Helpline 1383, smart number 0919-354-1383, sa Globe number 0915-802-2375. Ulitin po natin, 0919-354-1383 sa bahagi ng Smart. Sa Globe naman po ay 0915-802-2375. Maaari din po kayong mag-chat sa Makabata Helpline 1383 official Facebook page at Instagram. Kasama na rin po doon ang pagbibigay ng impormasyon para po sa usapin ng pang-aabuso sa mga bata. Para naman po sa usapin ng mga taga-NCR, mag-report lamang po sa eGov Super App ng DICT. I-click lamang po ang child abuse. Patuloy po nating pangalagaan at protektahan ang ating mga bata sa lahat ng oras, panahon at pagkakataon. Okay. Tawag na po sa Makabata Helpline 1383. Kukunin ko na tong opportunity na to, no, Kuya Pao, Sige no? po. Ang Makabata Helpline 1383 ay nag-ooperate ng 24/7. Sino ba ang pwede mag-report? Child victims, parents or guardians, relatives, social workers, barangay captains, teachers or school personnel, any person who may have direct knowledge of the abuse. What may be reported? Physical abuse, verbal abuse, sexual abuse, emotional abuse, exploitation, neglect, discrimination, grave child rights violation o GCRV in situations of armed conflicts, and other reports that is related to children's concerns. Yun. Ayan. So talaga nga naman na nakakalungkot itong balita na to, pero tunay ngang nakakabilib ang ating mga snappy na kasamahan sa PNP at syempre pa ang ating mga local government unit counterparts at syempre ang Makabata Helpline 1383 team natin. Nakakalungkot, Kuya Pao, pero dito makikita natin, no, na yung coordination natin na sistema from the Makabata Helpline 1383 going to the local government unit and going to the Philippine National Police is very, very important and crucial sa pagsisave ng mga bata na nasasadlak sa ganitong klase ng sitwasyon. Sa atin, no, na mga nanunood at nakikinig, lagi lang nating tatandaan, no, kung hindi tayo magre-report, hindi malalaman ng ating government agencies at katulad ng Makabata Helpline 1383 na programa, ang mga nangyayari sa mga bata ko. So kung kayo ay may nawi-witness, na-observe, hindi pa kayo sigurado, hindi nyo pa alam yung impormasyon, maganda na makipag-ugnayan na kayo sa Makabata Helpline 1383 para nako-coordinate at nare-refer kayo sa tamang ahensya o opisina o local government unit. Yes, tamang-tama po yan, Ate Cams. Dagdag din natin, kung sino pa yung pwede mag-report, pwede po mag-report mismo ang mga bata at kabataan sa Makabata Helpline 1383. Importante po ang inyong mga boses. Sa mga nanonood at nakikinig po na ngayon, malaking bagay po na mismo ang komunidad, ang ating mga kasama, mga kapitbahay sa lugar, ay dapat malaki ang kaalaman sa usapin po ng mga uri ng pang-aabuso sa bata. Hindi lamang po ito usapin lang ng pisikal na pang-aabuso. Nariyan din po yung usapin ng bullying, yung usapin ng diskriminasyon, kung siya ay may kapansanan, kung siya ay merong iba pang dinaramdam. Malaking bagay na dapat ang komunidad mismo, ang mga kapitbahay natin ay aware doon sa 4 na numbers. Ano nga yung 4 na number? 1, 3, 8, 3. 4 lamang po siya, napakadaling tandaan, at may mga sasagot gaya ng sinabi nga ni Ate Cams, 24/7 na po ang Makabata Helpline. Kaya naman lubos kami nagpapasalamat sa mga kasama natin nasa Program Management Office, yung mga Healthline Officers
napakalaking tulong nun, 'di ba Ate Cams? Kasi nga Yes. kapag tumawag kayo, may nalaman kayo na pang-aabuso sa gabi o during gabi, ay merong sasagot po sa inyo. Yes. Pero muli, nais po natin bigyang diin mga kasama, mag-report po kayo kung ano po yung katotohanan, yung tamang totoo po, okay? Kasi Yes. po maaring may mga gumagawa po, nagpa-prank call, mahirap po 'yon. Dahil Tama. maaring makaapekto din po ito doon sa proseso po na ginagawa po ng bawat isa. Tama ka dyan, Kuya Pao, at hindi natin maiiwasan yung ganun. Pero Mhm. kami na mismo ay napoprovide sa inyo ng information ngayon na kapag kayo ay tumawag at napagdesisyonan nyo na magpa-prank call lang kayo, Mhm. hindi nyo alam ay baka merong isang Buhay. isang buhay ang hindi naisalba dahil nakuha yung time na yon Mhm. para i-assist ka. At yun nga no, pagka tumatawag din kayo sa Makabata Helpline 1383, ensure lang natin na mag-provide po tayo ng kompletong detalye. Mhm. At kung hindi naman ay mare-refer naman po kayo sa tamang ahensya, office at local government unit. Yun. Siyempre appreciated natin ang ating mga helpline officers na mental and physical ang kanilang Nagpupuyat. pagod dahil sa Yan. pagpupuyat nila no para makatanggap at makapagbigay ng aksyon sa tawag at email or chat ng Mhm. ating mga callers o ng ating mga nag-i-inquire Mhm. about sa children's concerns. Yes. Okay. So, napakaganda at malaman po ng ating balitaktakan ngayong hapon, Kuya Pao, no? Mhm. Na-miss ko to, ngayon lang tayo ulit kasi Kaya nga, nag-tandem. At kaya po, no, magko-commercial break muna tayo. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War.
In 1973, Juan Felipe de Jesus Nactil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ngayon naman, Kuya Pao, makakapanayam natin ang napakasipag at mababait na child representatives. At umpisahan muna natin, no, sa ating madalas nating nakakasama sa mga activities at events ng Council for the Welfare of Children. Sila ang mga child reps natin sa RSCWC NCR. Let's all welcome si Kuya Andre Jean Salazar o Kuya Andre. Makabatang araw sa iyo, Kuya Andre. Makabatang hapon. Okay, bati ka muna at magpakilala sa ating manonood at tagapakinig. Ikaw ata ay nakamute, Kuya Andre. I'm sorry. Ayan. Mukhang hinahanda pa niya. Pero Kuya Andre, hello? yan. Ayun. Naririnig ka na namin. Ayan po. Ayun po, sorry po, medyo nagkaroon lang po ng technical difficulties po dito po sa bahay po namin. So, anyways po, makabatang araw po sa bawat isa. Ako po si Andre Jean Salazar, Andre from the National Capital Region, RCWC. Isang makabatang pagpupugay po sa ating lahat. Ayun. Yan, maraming salamat Kuya Andre sa paglalaan mo ng oras, lalo na po sa araw na ito. Dahil nga, nais ka namin kausapin at makapagkwento ka naman ng mga ginagawa ng isang child representative. So, Ate Kams? Opo, alam natin na napaka-busy ni Kuya Andre. Siyempre, siya rin ay nag-aaral din, no? At ngayon ay simulan na natin ang unang tanong. Ano ang hinahanda ninyong activities ngayong fourth quarter? Ayan. Medyo may delay. Ayun po. So, hello po, rinig po ba ako? Yes! Sorry po, ayun po. So, ang hinahanda po naming mga activities po ngayon. So, except na po doon muna po yung National Children's Month kasi nagkakaroon na rin po kami ng plannings po patungkol doon. Most especially nung third quarter meeting po namin, napag-usapan na po namin kung anong klaseng mga activities po yung aming gagawin po in terms sa Regional Committee for the Welfare of Children ng National Capital Region po. So, besides that po, syempre, pinagpaplanuhan na rin po namin yung aming fourth quarter meeting po na kung saan mai-establish na po namin yung mga agendas po namin in regards with our fourth quarter meeting. Pero most particularly po, ang aming fourth quarter meeting ay parang pagdidiscuss po ng mga accomplishments ng RCWC NCR patungkol sa pagkoconduct ng mga makabatang activities para sa National Capital Region. Kasi bilang isang makabatang leader po ng National Capital Region, hangarin po natin na magkaroon po tayo ng mga proyektong ikauunlad ng mga bata na accordance pa rin sa United Nations Convention on the Rights of the Child po. Yun, nakakatuwa naman, no? Mukhang malalim na ang kaalaman ni Kuya Andre sa usapin ng United Nations Convention on the Rights of the Child o yung UNCRC. Yes. Pero Kuya Andre, ano yung paghahandang ginagawa ninyo pagdating sa pagdadrop at pagdedevelop po ng mga workshop, lalo na po sa TOR ng child representatives? Ayun po. So, yung patungkol po doon sa draft
drafting po or sa resolution po ng TOR po. So, background story po muna po tayo, no? Yung sa ano po kasi, ang terms of reference po is parang ang layunin po nun is makapag-build up po kami ng Regional Federation of Child Representatives po para sa National Capital Region po. So, kung baga po, doon po papasok kung paano po dapat ma-elect yung mga regional child representatives ng National Capital Region, kung ano po yung roles and responsibilities po nila, and iba pa po. And at the same time po, syempre, as the RCWC NCR po, gusto pa po namin siyang ma-enhance. So, shout out po sa Save the Children Philippines for helping us po tungkol sa pag-enhance pa sa pagda-draft po ng terms of reference po namin. So, bali, doon po tutulungan po kami ng Save the Children Philippines po sa pagda-draft po ng mas formal and mas effective na terms of reference po para sa regional child representatives po natin. So, yun po yung parang plan pa po, ginagawa pa po yung mga yung project plan, yung planning po namin para po sa ano. Pero most particularly po, magaganap po yung development and enhancing of the terms of reference of the regional child representatives po by October. So, yun po yung pinaka-inaabangan po ng regional child representatives. Most especially po na some of us will step down na po as child representatives ng National Capital Region. So, hangarin po talaga namin na maiwanan sila ng magandang system para sa RCWC NCR po. Ayan, maraming salamat Kuya Andre with your roles and responsibilities. Alam namin na magiging matagumpay kayo sa inyong knowledge transfer sa ating mga next na papalit sa inyo as child representatives. Ngayon naman, Kuya Andre, ano naman itong capacity building for LCPC child representatives? Kailan ba ito at saan gaganapin? Ayan po. So yung sa capacity building naman po ng LCPC Child Representatives po. So ngayon po, as of the moment, ang maibibigay ko pong update sa inyo is on process po yung planning po. Pero most particularly po kasi noong August 16, 2025 po, naganap po yung regional meeting po together with the LCPC Child Representatives po natin. And doon po, nalaman po namin ng mga RCWC members and child representatives kung ano po yung mga nagiging concern ng mga kabataan ng National Capital Region patungkol sa pag-upo nila bilang child representative ng kani-kanilang lungsod. And it is very concerning po in our part na parang ayun nga po, hindi po sila gaano ka-aware po sa kanilang tungkulin bilang child representative. So that is why the RCWC NCR would want to enhance their skills, their leadership skills, and most especially po sa pag-upo po nila bilang local child representative po ng kani-kanilang lungsod. And at the same time po also maging aware sila sa kanilang mga roles and responsibilities kasi minsan po doon po nagkakaroon ng parang problems po sa communication between the LCPC and the child representative itself kung ano ba talaga yung kanilang mga tungkulin in terms sa pagiging child representative po ng kani-kanilang lungsod. So we are very excited to know them, to meet them as well, and at the same time maituro sa kanila yung mga capacity na kailangan ng isang child representative bilang isang child representation and champion ng kanilang lungsod. Wow, nakakatuwa, no? Parang ang mangyayari sa NCR magsisimula yung pagkilos. At itong pagkilos na ito ay kayo mismo, Kuya Andre, ang siyang gagawa at gagalaw para po mas mapalalim pa yung kaalaman ng ibang mga child representative at as well as mas dumami pa kayo kasi yun naman pinaka-importante talaga doon eh. Pero meron ka bang mensahe para sa mga bata at kabataan o yung mga future na child representatives na nanonood at nakikinig ngayon? Ayun po. So ang message ko po sa aking kapwa child and youth
ng ating iba't ibang communities ngayon is patuloy tayong makibaka para sa karapatan nating mga bata. Most especially na ngayon sa generation natin, hindi ganun ka-aware yung mga kabataan and yung mga bata ngayon in terms of their rights. So this is the time for us na mag-excel palalo sa ating mga kaalaman tungkol sa child representation, sa pagiging child champion ng kani-kanilang communities. So patuloy tayong makibaka, makisuporta at makiisa para sa isang layuning makabata. Most especially sa ating mga tayo bilang mga child leaders na susunod sa yapak ng mga kasalukuyang leader natin ngayon, we need to enhance ourselves na tayo yung mga kabataan ngayon na pinaniniwalaan pa rin natin na pag-asa ng bayan at pag-asa ng kinabukasan ng ating bansa. So yun po yung para sa akin, that's my message. And yun po yung parang palagi kong sinasabi din with my fellow child representatives na patuloy tayong lumaban para sa ating mga karapatan at sa ating mga ginagawa na makabata. Yun po. Ayan, maraming salamat Kuya Andre. Meron ka ba gustong batiin or i-shout out ng bago ka namin pakawalan? Okay po. So, eto na po yung inaabangan ko, yung shout-out po, no? So, yun, unang-una po sa lahat, shout-out po sa aking pinakaminamahal na inang pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, and most particularly sa aking section sa Bapad 1B, sa aming president na si Maureen, sa friends ko, sila Daphne, Irish, Amelia, and Shane, and also sa aming PL Mun IPPG Student Government. Ayan, nandiyan yung aming presidente, si Ate Bea, yung mga kasamahan namin, sila Ate Andeng, si Kuya Yuno, si Kuya Maki, si Ate Eliza, si Louie, si Jay, si Katrina, and also si Andrew. And at the same time, shout out sa aking fellow RCWC NCR members. Nandiyan ang aming pinakaminamahal at magandang regional coordinator ng NCR na si Mama Gladys. Ayan, Mama Gladys, Yes. hello po. And at the same time sa aking fellow child representatives na sila Ann, Lacan, Lay, Ember, and Charles, and at the same time po sa ating sa aking fellow child representatives sa iba't ibang rehiyon, isang makabatang pagpupugay po sa ating lahat at maraming salamat po. Yan, maraming salamat. Makabatang salamat Kuya Andre. Tiyak na maraming natutunan ng ating viewers at na-inspire sa iyong balita para sa amin. Kita-kits tayo at malapit na ang National Children's Month. Sure, busy tayong lahat niyan. At mag-iingat tayo palagi at gagalingan ninyo sa inyong pag-aaral. Bye, Kuya Andre! Ayan. Yun. Kaya naman po, maraming salamat. Isang makabatang pasasalamat, Kuya Andre. At sa iba pang mga child representative, hindi lamang sa NCR, bagkos sa buong Pilipinas. Ayan, Ate Cams, no? Paunang panayam pa lamang yan. Meron pang kasunod yan. At definitely, may iba pa tayong mga makakausap, lalo na po yung mga child representative natin. Pero, gaya ng pinag-usapan din natin kanina, pahinga muna tayo, sumandali. Huwag po kayong aalis, magko-commercial break lamang po ang Makabata Teleradyo. Muli, magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas.
Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik ang Makabata Teleradyo. Ngayon naman, Kuya Pao, nasa linya natin ang ating kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development Central Office Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang Area Coordinator para sa Pasay, Taguig, Makati, San Juan at Pateros. Let's all welcome Social Welfare Officer for Miss Aileen R. Salsinha. O Ate Aileen, makabatang hapon po, Ate Aileen. Hello. Bati po muna kayo sa mga manonood at tagapakinig. Hello po, magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig at syempre nanonood sa ating teleradyo. So first time ko po ito, so medyo very excited din. And syempre, kinakabahan ako.
Wag kang kabahan, Ate Eileen. Parang nagchichikahan lang tayo dito at nag-uusap. Yes. Yan. Actually, ang tawag ko sa kanya, Miss A. Bakit? Dahil dati ko po din siyang naging area coordinator nung ako po ay nasa Pantawid Pamilya Pilipino Program, Marikina City. Ang hawak po niya dati ay Marikina, Pasig, at saka Mandaluyong. So, talagang nung sinabi ko sa kanya, kinausap ko, Miss A, baka pwedeng ikaw naman ang aming interviewin tungkol sa usapin ng Pantawid. At ang pinakadahilan, dahil nitong nakalipas na mga linggo at mga buwan, ay malaki ang naging usapan sa usapin ng Pantawid Pamilya. At patuloy pa rin yon. So, ito na yung opportunity para mabigyan din ng kalinawan yung iba pang mga lumalabas na issue tungkol sa 4Ps. Okay. Kaya naman, maraming salamat Miss A o Ate Eileen sa iyo pong pagbibigay at pagpapaunlak po sa amin para makapanayam ka. So, ito na po yung pinakaunang-unang katanungan. Hey. Yan. Pero ano po ba, Miss A, Ate Eileen, ano po ba ang DSWD Pantawid Pamilya Pilipino Program at ano yung pinakamandato po nito? Okay po, so magandang hapon po ulit sa lahat. Ano po, so syempre po, marami na rin pong nakakaalam o kaya nakakarinig ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pero gusto ko pa rin pong mas paliwanag din ng konti at siguro mas malinaw na ang Pantawid Pamilya Pilipino Program po ay, or yung 4Ps na tinatawag ng karamihan, ay isang hakbang ng ating pamahalaan, ng ating pambansang pamahalaan para sa pagpapabuti ng kalagayang pantao ng ating mga kababayan. So dito po sa programa natin na to, tinutulungan natin ang ating mga kababayan na talagang maiangat yung kalidad ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kondisyonal na tulong pinansyal. So ulitin ko po, kondisyonal na tulong pinansyal. So ibig sabihin po, para makatanggap ng pinansyal na tulong, may mga kondisyon po na dapat na ginagampanan ng ating mga miyembro. Ito po ay para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pagbutihin ang kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga batang may edad na 0 hanggang 18 taong gulang. So nung Abril 17, 2019 po, yung programa natin ay naisabatas. Ito po ay tinatawag natin na RA 11310. So, Republic Act 11310. Or ito po ay mas kilala na bilang an act institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Na kung saan dito po sa batas na ito, sinasabi na ang ating mga membro ay tatagal ng 7 taon. Dito po sa 7 taon na to, hindi lang sila tumatanggap ng conditional cash grants, kundi sinisiguro natin na ang mga pamilyang ito ay ating pong natatasa, nabibigyan natin ng tamang assessment na makikita kung ano po talaga yung ang kanilang pangangailangan, na ginagamitan po natin ito ng beneficiary-centered approach, participatory approach, na kung saan po ang lahat ng beneficiary natin under case management ay tinatasa natin, binibigyan natin ng hindi lang kagyat, kundi kung ano po talaga yung nakikita nila na pangangailangan based po doon sa resulta din ng mga assessment tools na ginagamit natin. Ayan, so, Ate. Yes po. Ayan, thank you, Ate Eileen, no? Speaking of beneficiaries, no, sino-sino ba ang qualified na maging beneficiaries ng programang ito? May bilang po ba kada barangay o lungsod? Siguro po, hindi natin makikita yung, hindi po muna tayo dun sa bilang, no? Sino po muna yung pwede. So, dati po, nung mga panahon, kasi yung mga beneficiaries natin ay nag-start pa ng 2010, mayroon po tayong 2008 hanggang ngayon. So almost like more than a decade na ng implementation of the PORPS program. So syempre po una dito yung mga residenteng pinakamahihirap sa mga munisipalidad. So dahil hindi lang po sa National Capital Region yung ating implementation, kundi nationwide, so tinitingnan natin sino-sino ba sa kada munisipyo ang pinakamahihirap na syempre po ginagamitan natin to yung batay po doon sa tinatawag natin na small area estimates ng National Statistics. And then po yung mga sambahayanan na ang kalagayan ng
pang-ekonomiya ay katumbas o mas mababa sa provincial poverty threshold. So, ibig sabihin po dito, ito talaga yung pamilyang pinakamahihirap doon sa mahihirap sa ating mga komunidad. At syempre po, mga sambahayanan na may anak ng hanggang 18. Dahil hindi po lahat ng mahihirap ay napapabilang sa ating programa. So, tinitingnan po natin na ito po bang mga pamilyang ito ay may 0 hanggang 18 at buntis na mga miyembro ng pamilya. At syempre po, mga sambahayan na sumang-ayon na matugunan ang mga kondisyon sa ating programa. So, ibig sabihin din po nito, kailangan yung ating mga miyembro ay gustong tumupad doon sa ating mga kondisyon. So, ito po yung paano natin. At yung mga beneficiary po natin na ngayon nandito sa ating programa, sila po ay nag-undergo ng tinatawag nating enumeration na isinagawa po ng ating listahanan. Nakakatuwa naman po, no, Ate Eileen or Miss A. So, ibig sabihin ba nito, ito bang mga kondisyon na binabanggit nyo po kanina ay nakapaloob po dito yung programa? Included din po ba dito yung mga tinatawag nating family in street situation or children in street situation? Sila ba ay maaring maging bahagi ng programa? Actually po, doon sa ating mga benepisyaryo, kahit nung mga nauna pa, meron po tayong tinatawag na modified conditional cash transfer for homeless street families. So, ang ating pong mga MCCT beneficiaries ay mayroon silang kasama sila sa ating programa, pero mas binibigyan natin sila ng mas madiin na pagtatasa dahil yung pangangailangan nila ay mas espesyal kumpara doon sa ating mga pamilya na mga nasa bahay. So, kaya po yung ating implementation ng MCCD through the years ay talaga namang po nag-improve na using our case management, yung talagang focus at yung talaga pong intensive case management for these households, kasi ang ating pong layunin nito ay ma-mainstream sila doon, hindi lang doon sa pagiging regular conditional cash transfer members, kundi yung ma-maintain na nila na hindi na sila muling babalik sa lansangan. Kaya binibigyan natin sila ng mga special interventions like the rental subsidy. Nagbigay po tayo sa kanila ng ganung mga programa na tayo po sa DSWD ay binibigyan natin sila ng temporary rental subsidy. Tapos while nagbibigay tayo ng rental subsidy, tinuturuan natin o tinatasan natin yung mga beneficiary natin kung saan sila mas pwedeng kumita. Ano ba yung kakayahan nitong mga pamilya na to para sila ay kumita. So while nagmi-maintain na sila ng kanilang livelihood activities, tinitingnan natin yung kakayanan nila na masuportahan na yung pagbabayad ng upa. Yun. Ate Eileen, no, maaari mo rin ba na mabahagi sa amin kung magkano ang halagang natatanggap o cash grant benefits ng kada pamilya o beneficiary kada buwan? At saka paano nila to natatanggap? Okay po. So, yung kada pamilya po, hindi pare-pareho yung tinatanggap. So, depende po ito dun sa kanilang mga anak. So, ibig sabihin po, sa isang pamilya, mayroon po tayong 3 batang maximum na tinatawag po natin monitored children pagdating po sa Pantawid Pamilya. So, kung halimbawa po, ang mga anak ng isang pamilya ay puro elementary, for education po, sila ay tumatanggap ng 300 per month sa elementary. So, ibig sabihin po nito, ito ay simula sa grade 1 hanggang kinder. Yung may daycare, di ba po? So, yung mga nasa ECCD, kinder hanggang grade 6. So, 300 po yan per child. So, syempre po, may 2 buwan tayo na bakasyon. So, 10 months lang siya per year. Kasi yung 2 buwan natin na vacation, hindi na po natin siya binibigyan ng grants. Kasi bakasyon yung mga bata. And then po, pagdating naman po doon sa ating junior high school, kasi po nung nag-implement ng K-12, yung programa po natin ay umakma din doon sa educational needs ng ating mga bata. So, yung junior high school po ay 500 per month at yung senior high school naman natin ay 700 per month. So, yun po yung pang-education. So, meron pa pong health grant na kung saan po ito ay nakakapareha nito yung FDS. So, ang FDS po natin or the Family Development Session,
is an intervention ng ating program. Ito po ay isa sa pinaka-importanting intervention dahil dito po natin ginagawa yung capability building, yung pagpapalago sa ating mga magulang, magmula sa parenting hanggang decision making. So lahat po yan is nasagawa natin kada buwan. So yun po ay nakapareha sa FBS, kaya ang ating pong mga beneficiaryo ay tumatanggap po ng 750. So kung sila po ay compliant both sa health and FBS. So kailangan po kung mayroong batang 0 to 5 na dapat nagpapatingin, hindi lang po dapat pumupunta sa health center, kundi uma-attend din ng FDS para po tinatanggap nila yung 750 per month. Yes, At maliban tama po yun. doon, meron pa po tayong rice subsidy. So hindi lang po yung education, health, kundi binibigyan pa po sila ng monthly rice subsidy. Ito po ay masiguro natin na wala pong pamilyang nagugutom. Dahil kung meron po, kaya po nag-introduce din kami dati kahit po ngayon, meron tayong tinatawag na mga urban gardening kasi hindi po tayo katulad sa ibang mga provinces na they can always plant, di ba po? So ngayon, nag-introduce tayo ng mga urban gardening para kung meron na silang bigas kada buwan, at least kung meron silang mini-maintain na din ng mga vegetables, small vegetable gardens or whatever na natutunan nila during their sessions on urban gardening, pwede na nilang ma-maintain na yun at pwede talagang kumain ng nutritious and full meal yung ating mga bata sa isang pamilya. Maraming meron salamat tayong sa rice info, subsidy. ate. Oo. Kaya nga nakakatuwa no at Ate Eileen or Miss A, dahil nga naibabanggit mo po yung mga sikulo noong programa, which is dapat may health, may education, may FDS, at saka may tinatawag din tayong rice subsidy. Pero bigyan nating daan yung katanungan sa online mula kay Aloysius Gerardo Alano Oges. Meron po bang mekanismo ang DSWD na ma-validate yung listahanan kung ang mga ito ay totoong kwalipikado ba sa 4Ps? Maganda tong tanong na to. Yes. Okay, so yung pong resulta ng PMT, which is the proximate test, yun po ay gine-generate ng listahanan at dun po nakikita kung sino yung mga poor households. So lahat po ng eligible poor household, ini-endorso po yan sa Pantawid Pamilya at yun po ang ating binavalidate. So paano po ba ginagawa yung validation natin? So it's through community assembly, pinapapunta natin yung mga eligible household sa isang lugar, sa barangay, hinahanapan natin sila ng mga dokumento, or kinagawa po natin yung mga home visits. Binibisita po talaga natin sila sa mga bahay-bahay para po talagang ma-verify natin. Kung una po, doon po sa ating mga eligibility criteria, may bata po ba na 0 to 18? May pregnant po ba? At ano po ba yung klase nung kinikita? Ano po ba yung source ng income ng family? Kasi kanina po nasabi natin na pinakamahirap doon sa ating komunidad. So, yung pong resulta na binibigay sa ating listahanan, binabalidate po natin yan. Kasama po yan dun sa siklo ng programa natin na bago po natin sila i-rehistro, kailangan po may validation and verification muna through community assemblies and home visits na ginagawa ng ating mga kapartner na case manager sa lahat po ng ating mga barangay. So for National Capital Region, lahat po ng ating mga cities, lahat po yan ay may mga deployed na tinatawag natin city links or case managers na kung saan po may mga hawak silang mga barangays. At doon po kung may mga grievances po or may mga inquiries or may mga concerns po na may mga narehistro po kami na mga ineligible na ay ito po ay hindi po dapat sila. Meron po tayong grievance mechanism din na atin pong hanggang ngayon may mekanismo po para i-monitor talaga yung eligibility ng ating mga beneficiaries. At kung halimbawa po, ma'am po, narehistro natin sila, pero po may natanggap tayong reklamo na hindi po sila dapat mapabilang, ito po ay biniberipika ng ating mga grievance
and address focal person na kung saan po ito naman po ay nakaangkla sa ating grievance processes na after verification, we do conduct case conferences para po maaral talaga natin kung ito bang ang reklamong to ay valid. So once po nakita natin na ineligible talaga sila, then yun po ay nino-notify natin yung households at binibigyan natin yung reason bakit sila ineligible dun sa program natin. So Yes, yun po so, yung mga proseso. Ate, ay, ang dami ko natututunan sa'yo. Isa siguro sa last question na namin, no, bago ka namin pakawalan. Ano yung grounds para ma-disqualify ang isang beneficiary? Ito ay isang mainit na usapin at maganda na masagot din natin sa Makabata Teleradyo. Okay po. So, since this is a human development program at talaga pong ito naman ay tulong natin talaga sa pinakamahihirap. So, tinitingnan po natin kung ano po ba yung klase nung mga nagagawang mga misbehavior ng ating mga beneficiaries. So, meron po tayong mga first offense, meron po tayong mga ganun din ng mga proseso. Yes. So, kung talaga pong kailangan natin po is subject for delisting na mawala talaga sa membership natin yung ating mga members, meron naman po tayong nangyayari dyan. So, unang-una po dyan yung mga pamilya natin na wala na silang mga 0 to 18 na mga bata sa loob ng tahanan. Yung Okay. talagang nakita natin na nag-age out na sila lahat, na yung dati nating mga members, dahil po kung nag-start po yung program natin ng 2008, so yung ibang mga bata talagang wala na talagang mga nag-age out na. Pero when it comes to misbehavior like phoning, like gambling, talaga pong ina-undergo natin yan sa matinding proseso ng case management para ma-ensure natin yung talagang pagbabago, yung transformation ng ating mga beneficiaryo. At kung Yes. talaga pong may mas matitindi pa doon. So again, sinasubject natin sila for case conferences po in partnership with the LGU na. Kasi yung partner po natin, ang isa po sa pinakamatindi nating partner dito, ang ating local government unit na kung saan itong mga beneficiaries na ating pong members sa Pantawid ay kanilang mga constituents. Yun. So, Ayan. yung Nakakatuwa. participation ng ating mga municipal or city social welfare during this pagtasa ng mga kaso, kailangan po natin silang yung participation nila. So usually po, kami po as area coordinators, we presented a case sa ating mga local advisory councils. Kasi we maintain an advisory council which is being presided by the mayor. Yes. Ayan. So, yun po. Alam mo, Miss Maraming A, salamat. actually, Miss A, naalala ko yung mga trabaho din natin dati bilang City Link po ng Marikina. Pero sa ngayon, bago tayo umalis or bago ka namin talaga pakawalan, baka meron kang nais na i-shout out or kumustahin, batiin, lalo na po yung mga taga Marikina nag-aantay sa'yo. Yes. Oh my goodness. Okay po, kasi syempre, mga kuya and ate dito sa ating teleradyo, no? So, una po, marami na akong LGUs din kasing nahawakan. So, shout out ko na din lahat ng implementers natin sa lahat po ng 17 LGUs natin sa NCR at syempre po sa lahat po ng mga case managers all over the country na nag-implement itong program. Kasi po yung ginagawa natin is not a walk in the park. Hindi po talaga siya madali dahil yung pag-ensure ng pag-improve ng kanilang well-being ay talaga namang very difficult task. Pero na-appreciate namin bilang mga supervisors yung nandun yung dedication dahil marami po sa mga case managers natin, siguro sa Marikina na lang, marami na dyan yung mga 10 years and beyond na mga case managers na talaga namang hanggang ngayon, pagbabago ng program, nag-adapt sila sa changes at now, niyayakap nila yung changes para sa pagbabago na rin at para na din sa mas kabubuti ng programa natin para sa mga beneficiary. So, Ayan. shout out ko na lang yung kanilang effort na it's always valued and appreciated. And bilang mga public servant, i-continue po natin yung trabahong may malasakit, always yung parating matapat, at syempre po, yung parating pagtiningnan tayo ng mga beneficiary, yung mapaproud sila na tayo yung kanilang mga case managers. Tama. At syempre po, mabuhay yung ating program dahil yung pag-improve ng level of well-being, pag-reduce ng poverty ay hindi po talaga siya madali. So, Yan, makabatang pasasalamat po, Maraming Ate Aileen. salamat. Tiyak So, na thank you maraming so natutunan much. ang Oo. ating viewers ngayong araw, no? At mag-iingat po kayo palagi at salamat po sa inyong oras para sa interview na to.
At paalam, Ate Aileen. Pabati sa dalawa mong cute na baby. Thank you so much po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, si Miss Aileen Salsinha, Social ang- Welfare Officer 4 ng DSWD 4Ps. Yun, kaya naman po sobrang nakakatuwa dahil nabigyan tayo ng kaalaman at mas marami pang mga impormasyon tungkol sa Pantawid Pamilya. Narito na po tayo sa segment kung saan pinakapaborito talaga namin, ang shout-out segment. So, Ate Kams, baka gusto mo mauna? Okay, sige, gusto ko ulit batiin ang happy birthday si Tita G, si Miss Heidi, Ate Ros, at ang kapatid ko na si Jovic Jacinto. Gusto ko rin batiin ang mama ko na nanonood ngayon, si Marita Jacinto, at ang asawa ko na si Jeff Lizardo. Talagang nasagad tayo ngayon ng hanggang 5:55 pero dahil napakaganda ng ating mga discussions at excited ako sa ating next episode. Kuya Pao, baka meron ka namang gustong batiin. Ay, gusto ko pala batiin pala muna, sorry. Ang team ko, ang Public Affairs and Information Office, ang mga nasa tech booth na nakasuporta sa amin ngayon ni Kuya Pao, si Kuya Marvin at si Kuya Paul. Kuya Paul. Yan. Sa bahagi ko naman po, uli, binabati ko ang mga taga Marikina, si Sir Jonin, Ate Rosita, Ate Carissa, Renaline, Jasmine, Marikina team, yan. Si Ate Mabel, at the same time si Ate Roslyn. Kasama na rin po si Miss A. Maraming salamat talaga. Napakahaba pero napakaganda. Ganon din, si Sir Daryl Mabalot po, ang aming SO3 dati. Tapos si Tita Ip, si Tita Odette, si Kuya Alan Oges, si Kuya Ramil, si Kuya Jason, si Kuya Delmar, si Kuya Renzi, si Ate Aisa, ang aming section head po, nakasalukuyan ay nasa Cotabato ngayon. Ingat. Si Sir Abra, si Sir Neil, tapos yung iba pa namin mga kasama sa PPRD, at syempre ang NYN Philippines, maraming salamat. Ay, si Kuya Julius sa Yun, Radio Magazine Kuya Julius. na naka-assist pa rin yan siya sa atin. Namimiss Kahit na tayo, namin. yes, Kuya Julius, sana ikaw ay okay dyan sa PIA. Yes. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakinig at nanood ng aming programa ngayong araw. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta at pagmamahal sa amin sa bawat batang Pilipino. Susulitin na po namin, no? Ay, hindi po pala. Tapos na ang ating shoutout. Okay? Kaya naman po, magkita-kita po muli tayo sa susunod po na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Sa ngalan po ni Yusek Angelo M. Tapales o Kuya Jello, muli ako po si Ate Camille. Ako naman po si Kuya Pao. Basta bata, kami ang bahala. Maraming salamat po. Please watch Edie Jello on the go!